Say praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Genesis, chapter 12. Genesis chapter 12, verse 1. Verse 1. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house and to a land that I will shew thee. No, lumabas ka dyan sa bansa mo, sa iyong mga kamag-anakan, sa sambahayan ng iyong tatay, at dadaling kita sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Verse 2, And I will make of thee a great nation. I will. Sabi ng Diyos dyan, I will. Make of thee a great nation. I will. Bless thee. And make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will. Bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families, or shall all families of the earth be blessed. Chapter 26, verse 1 to 5 ng Genesis. Verse 1 to 5, chapter 26. And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech, king of the Philistines, unto Gerar. And the Lord appeared unto him, and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee, for unto thee and unto thy seed I will give all these countries. I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all the countries, all these countries. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Chapter 28, verse 13. Chapter 28, verse 13. And behold, the Lord stood above it, and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee, and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Sa 2 Samuel, verse 7. 2 Samuel, verse 7. Chapter 7 pala. 2 Samuel, chapter 7. Verse 12. Verse 12. And when thy days be fulfilled, and thou shalt sleep with thy fathers, I will set up thy seed after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Verse 14, and I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men. But my mercy shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee. Verse 16, and thine house and in thy kingdom shall be established forever before thee. Thy throne shall be established forever. According to all these words, and according to all these visions, so did Nathan speak unto David,
Shall we pray? Lord, we are so thankful for being with us today. Thank you for your presence, for the worship, for the songs. Thank you, Lord, for the good health, your guidance you've given us. Lord, again, bless your word. Pour out your Holy Ghost, Lord Jesus, to our visitor. Lord, thank you. We are truly grateful to be with you, Lord Jesus. Lord, again, we love you with all humility, Lord, in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Understanding God's Plan for Our Future. No? Understanding God's plan for our future. No, mga binasa natin kanina, kung ma-observe natin lahat, I will. Ang Diyos ang nagbigay ng instruction kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay David, marami pa dyan. No, siya lahat. No, at ang sabi niya, I will. No, I will bless thee, I will protect thee, I will make of thee a great nation. So lahat, because yan ang instruction ng Diyos, because siya ang may plano sa tao. No, tayo na mga tao, ang dami nating plano sa buhay. Ang dami nating plano sa future. No, sa future talaga. No, ang gulo ng isip natin dahil sa dami ng plano na yan. No, pero pasalamat tayo sa Diyos na ang plano niya iisa lang. No. Ano ang sabi niya, let us make man in our image and in our likeness. And we are so thankful to God dahil isa lang ang plano ng Diyos na buuin yung tao na yan that someday yung tao na yan ay kanyang makakasama. No. At wala nang iba pa. No. Napakaklaro ng plano ng Diyos and we are so thankful dahil yung plano na yan ay kasama tayo dyan. No. At ang plano ng Diyos is always everlasting. No. Tayo na mga tao, ang daming plano sa buhay. No. Pero hanggang dito lang sa lupa. No. Maya-maya, yung pinaghirapan natin, maya-maya, wala na. Tapos na. There is no future in this world. No. No. Pag sinabi mong, brother, hindi, mayroon. No. Anong future natin dito? Wala. No. No. Dati mayroon kasi hindi natin alam ang Word of God. Akala natin dati, the best na yung mundo natin na ito. No, ano ang sabi? No, walang future. No, walang future, walang forever sa mundo natin na ito. Walang makapagsasabi kung ano ang ating hinaharap, kung ano ang ating future no, na nakalaan. Hindi natin alam kung ano ang mayroon dyan. Si Madam Auring, wala na. No, hindi niya alam na, no, na siya pala ay mawawala na. No, hindi niya alam ang future. No. Sino naman nakapunta dyan sa Quiapo? Marami dyan sa labas. No? Lagay mo yung kamay mo dyan. So, huhulaan. Lahat ng masasarap, lahat ng magaganda sasabihin sa'yo, siyempre may bayad. No? Kasi pag sinabi mong ganito, yung future mo, ganito, ganyan, may guhit sa gitna, may ganito, ganyan, maraming blessing, lahat na lang. No? Siyempre may bayad eh. No? There is no definite or absolute, no, perfect future, no, in this world. No. Walang definite, walang absolute na future dito sa mundo. No, kita naman natin lahat, ang tao always nagsisikap. Ano ang sabi ng magulang natin? Lalo na yung magulang natin na wala namang maipapamana sa atin na kahit ano. Ang lagi nilang sinasabi, anak, mag-aral ka ng mabuti. No. Anak, umaga pa lang, kumakayod na kami. No, sa atin ng mga anak na ganyan ang naranasan, kita natin kung paano sila magsikap. No, yung sabi nila na ang gabi ginagawang araw, yung araw ginagawang gabi, basta lang kumayod ng kumayod. Ano ang purpose niyan? Anak, mag-aral ka ng mabuti dahil ayaw namin na maranasan mo ang naranasan naming hirap. No, dahil yan lang ang future na nag-aantay sa inyo. Pag nakatapos kayo ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, diplomado kayo, tama ba yun? No? May diploma ka, may certificate ka. Sabi niya, makahanap ka ng magandang trabaho, may nag-aantay na mabuting future sa'yo. No. Hanggang doon lang tayo lagi. No? No, mag-aral kasi maganda. Walang masama sa pag-aaral. Talagang dapat tayong mag-aral, lalo na pag tayo ay estudyante. No? Dahil lalo na yung bansa natin, pagdating mo ng, no, may mga discrimination sa trabaho. No? Lalo na pagbigay mo, ay hindi ka pala 4-year course, graduate, no, wala ka palang diploma o certificates man lang diyan, wala na. Paglabas mo, lulugo-lugo ka na.
Tapos ang isip mo, sana nag-aral ako ng maayos, sana nakakuha ako. No, ganon. No, ang hirap sa labas. Pero we are so grateful to God. Dahil yung mga panahon na yan, nang alam lang natin yung future natin, akala natin lagi, kasi pag sinabi mong future natin palagi, yun lang, makabili ka ng magandang sasakyan. No, anak, mag-aral na maayos para time will come, may sweldo ka na maganda, makabili ka na ng magandang cellphone. No, yung pinapangarap mo na bahay, mabili mo na. No, pati kami ni mama, ni papa mo, no, yung pinapangarap namin, pag marami-rami kang pera, baka pwede mong isabay na. No, diyan sa pangarap na yan. No. Pero time will come. No, anong mangyayari sa pangarap na yan? No, pareho kayong nag-aral. No, pareho kayong dinisiplina na magkakapatid. Pero ang kinalabasan, iba-ibang klase ng tao. Iba-ibang klase ng achievement ang naabot ng mga magkakapatid. Mayroong magandang buhay, mayroong hirap sa buhay. No, lahat. Pero ano ang sabi? Lahat kayo para gumanda ang future. Lahat ganun palagi. Walang nagsasabi na, anak, ganito, para time will come, makapunta ka sa langit. No, makasama ka sa rapture. Malay natin na may langit pala. No, malay natin na may rapture pala before we came to church. And we are so grateful to God dahil sa mga pangarap na yan, hindi yan minasama ng Diyos. Ang ginawa lang ng Diyos, dinugtungan niya yung pangarap na yan na hindi tayo manatili sa pangarap na yan na hanggang kotse, hanggang bahay, hanggang ganun ka lang. Pero dinugtungan ng Diyos dahil ang sabi niya, labor not for the meat that perisheth. Huwag kayong dyan, huwag lagi yan, ang pagsumikapan ninyo na laging, lahat yan, nabubulok, nasisira, na nawawala, nananakaw, naaanay, napipeste, lahat. Hindi tayo nananatili dyan. And again, we are so thankful to God that right now we have a church. When we came to church, nung pumasok tayo sa church, iba-iba ang age natin. Mayroong estudyante, mayroong 30, may 45. Iba-ibang lugar, mayroong bata. Nakita tayo ng Diyos. Saan tayo nakita? Mayroong opisina. Mayroong sa bahay. Mayroong sa kalsada. Mayroong saan pa? Marami. Ni sa jail, mayroon. So lahat tayo pinuntahan ng Diyos. At lahat, ang common lamang mga kapatid, dahil lahat tayo ay tinawag ng Diyos at pinili niya. Hindi tayo masaya na, Lord, thank you dahil ako tinawag mo at pinili mo. Of course, with our gratefulness in our heart, andyan yan. Pasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Paano mo masabing na ikaw ay tinawag at pinili? We are securing our future with Jesus. And it is only Jesus who can give us the best future. At wala nang iba pa, mga kapatid. We are securing our future with Jesus. But the question is, naunawaan ba natin, naintindihan ba natin ang plano ng Diyos sa future natin? Yun lagi ang question eh. Kasi kung naintindihan natin ang plano ng Diyos, remember Joseph, pinagplanuhan ng kanyang mga kapatid. Muntik nang patayin, huwag na lang nating patayin, ibenta na lang natin sa mga Ishmaelites, o andyan sila. Nung binenta na, dinala sa Egypt, binenta. Napunta kay Potiphar. Pagdating kay Potiphar, pinaratangan kasi nang rape daw siya, gusto ng tawag doon, ng sexual harassment, kinulong, lahat, ganon ang tinakbo ng buhay ni Joseph. Until the time nagkaroon ng taggutom, maraming ani ang Egypt, until such time na magkita-kita sila ng magkakapatid, ang ganda ng kwento na yan. Yung time dyan na si Joseph talagang humahagulhol. Grabe na pakiramdam. But yung punto, mga kapatid, na ano ang sabi ni Joseph, huwag kayong magilty na ginawa nyo yun sa akin. Huwag kayong matakot. Sabi niya, dahil sabi niya, grabe, ibig sabihin yung forgiveness, matagal na andon. Why? Because sabi ni Joseph, sabi niya, huwag kayong magilty, huwag kayong matakot na baka patayin ko kayong lahat dito dahil sa ginawa nyo sa akin. Sabi niya, no. Sabi niya, dahil alam ko na ang Diyos ang gumawa lahat ng aking kalsada na dadaanan for this reason. For you to be saved. Para kayo. Ibig sabihin, Joseph understood, naintindihan ni Joseph na kahit ganon kalala yung kanyang pinagdaanan,
ano ang nangyari? Yun ang kagandahan sa Diyos natin eh. No? Pag maraming mahihirap na sitwasyon ang nararanasan natin sa paglilingkod, number 1, huwag natin kaagad sisihin ng Diyos. No. No. Number 2, huwag din tayong mag-isip na, Lord, talagang trial and testing mo ito. I-observe mo rin, baka dahil ikaw ang may gawa niyan. No? Kagaya sa simpleng acid. No. No. Lord, ganito lahat. Kinain mo naman kung ano-ano, kaya kain-acid. Hindi natin pwedeng ilagay yan sa kamay ng Diyos. Tayo may gawa niyan. No. But ang punto, mga kapatid, if we understand God's plan for our future, yung mga sitwasyon na nararanasan natin kahit mahirap man yan, ano ang mangyayari? Nakukuha nating magtimpi. Nakukuha nating kumalma. No? Because that is maturity. No? The way we serve God, paano natin masabi na tayo ay mature na sa paglilingkod sa Diyos? Ang isa dyan, mga kapatid, is by our reaction sa mga sitwasyon na pwede nating harapin. No? Kung tayo ay matured na sa Diyos. No, bakit? No, pag may sitwasyon na hindi madali, ano ang tendency natin? No? Hindi mo pa nakilala ang Diyos, hindi pa na-develop yung pananampalataya natin sa Diyos, ano ang tendency natin gawin? Tendency natin magpanik. Ang tendency natin sumigaw. Ang tendency natin, ano na itong sitwasyon na nangyayari? Lahat na lang. No? Pero pag tayo, no, nakikita na natin kung paano gumalaw ang kamay ng Diyos, and we can say that we are matured enough. No? Pag tayo ay nakuha ng kumalma, Lord, ano ba ang mayroon sa sitwasyon? Lord, tulungan mo kami sa sitwasyon. No? Pero pag bagito ka, talaga namang parang kabayo, no? Pag pinakawalan mo dun sa talagang tatakbo ng tatakbo. No? But Joseph understood the situation, naintindihan niya na lahat ito ay plano ng Diyos. Kasi kung hindi natin maintindihan ito, mga kapatid, pwedeng sisihin natin ng Diyos, sisihin natin ang mga kapatiran, sisihin natin ang pastor, sisihin natin ang lahat ng pwedeng makita natin sa paligid. But if we understand the situation na kung yan ang pinapadaan sa atin ng Diyos, no, because mayroon tayong future. No. And the way we serve God in everything. No. Yung paglilingkod natin sa Diyos, yung sabi nga nila palagi, it's not a bed of roses. No. Yung paglilingkod natin sa Diyos, this is everything. No, may time na malulungkot, may time na masasakit sa puso, may time na may suffering, may time na masasaya, may time, and that is a very common and that is very normal. Kung ang paglilingkod natin sa Diyos, puro lagi masaya, Lord, talagang masaya na naman ako, galing ako sa church. No? Lord, buong linggo talagang masaya, wala talaga akong naranasan na mahihirap. Ano kaya sa palagay natin ang pwedeng mangyari? Lord, gusto ko lagi smooth lang. No. Baka sabihin ni Jesus, yung lakad ko sa Calvary, gusto ko smooth, pero wala akong choice. Gusto ko talaga. No? Yun ang pwede kong pagdaanan. No? Yung mga kapatiran natin, mga kapatid na nauna sa atin, no? They have a lot of experience sa paglilingkod sa Diyos. At yung mga experience na yan, minsan kinukwento nila sa atin. Sinasabi nila sa atin yung mga experience na yan. No? For what? No? For us to secure our future with Jesus. No? Gusto nila na ikwento yung mga bagay na yan. Dahil tayo mismo, kung hindi pa natin naranasan yan, kinukwento na nila. Bakit? Para sabihin nila sa atin, brother, kailangan mong pagdaanan yan. Sister, kailangan mong pagdaanan yan. Parte yan ng paglilingkod natin sa Diyos. No? Kaya pag hindi natin naintindihan ito, ano ang tendency natin, especially pag convert tayo, ano ang tendency natin? No? Lord, bakit ganito ang pinagdaanan ko? No? Nung hindi pa naman ako nakakilala sa iyo, nung hindi ako naglingkod sa iyo, okay naman ang buhay ko. Ngayon, mas lumala. No? Hindi natin naintindihan kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. No? Pero kung maintindihan lang natin, mga kapatid, dati sanay ka lang sa bugbog ng mundo. No? At parang wala lang sa iyo. Pero ito iba. No? We can feel kung ano ang ginagawa ng mundo sa atin ngayon. And we can feel kung ano ang ginagawa ni Jesus sa atin ngayon. No? Dati bugbog tayo ng sitwasyon sa labas, wala tayong katuwang doon. But right now, iba ito. Every time may situation, mayroon tayong katuwang. No?
Pag mahirap ang sitwasyon, mayroon tayong katuwang na siyang pwedeng umalalay sa atin. Can we clap our hands to Jesus? Work out your own salvation with fear and trembling. Marami tayong gustong i-secure sa buhay. Pag may kaya-kaya ka, anong gusto mong mangyari? Gusto ko na yung maiiwan sa akin, lahat sila ay mayroong makukuha. Kasi marami sa atin, naiwan ka na nga, pati mga utang, naiwan pa sa'yo. Lahat. Yung pati, kung pwede lang, maano pa naman ngayon, pero kung pwede lang, kagaya niyan, gawan mo na lang ng plywood. Tapos, ano naman yan? Pero minsan, pagagandahin mo pa talaga, 1 million na casket, tapos yung damit, 500,000, tapos ilalagay mo lang doon sa, susunugin lang. Ganun lang ang mangyayari. Pero kahit doon, ang tawag may kapritsyo pa. Kapritsyo ba Tagalog yun? Kahit doon pa lang, kailangan makita nila na kahit nakaganon na siya, kailangan may poise pa rin. Kailangan may, ganon ang tao. Pag may pira-pira ka sa ngayon, gusto mong i-secure ang future mo, kuha ka ng health insurance. Kuha ka ng life insurance. Tuwan-tuwa ka naman ngayon dahil malapit nang mag-mature. Ano ba, Dad? Maraming scam. Pag nakuha mo na, health insurance, masaya tayo dyan. Pero mas gusto pa rin natin na hindi tayo magkasakit para hindi mo pakinabangan yung insurance na yan. Pero bayad ka pa rin ng bayad. Time will come, sige, kasi sir, alam mo, pag namatay ka, 5 million makukuha, ganito, ganyan, ang dyan, libre yung kabaong mo, pati burial mo, lahat. Sir, lahat libre. Ikaw naman, tuwang-tuwa, kasi 5 milyon. Siguraduhin mong buhay ka. Ang problema, makukuha mo pag patay na. Tuwan-tuwa yung maiiwan dahil sila yung makakakuha. But all these things, mga kapatid, tayo na mga tao, ang dami nating gustong i-secure sa buhay, na nakakalimutan madalas ng tao, kung gusto mong i-secure ang lahat, yung number 1 natin na i-secure, itong kaluluwa natin. Wala nang iba pa. Kaya dapat klaro sa atin na, Lord, naglilingkod kami sa iyo, ito yung plano mo sa amin, kasi kung hindi natin maintindihan, mga kapatid, ang plano ng Diyos sa future natin, sigurado hindi maayos ang paglilingkod natin sa Diyos. Sigurado balang-balang tayo kung sa Ilonggo pa. Yung hindi mo alam kung saan ka patungo, pag hindi mo alam kung anong plano ng Diyos na gagawin sa atin. Bibiruan niya kami dyan. Sabi ko, sige, gawin kaya nating announcement ngayong Sunday. Sabi ko, sige, gawin nating announcement, lahat ng suot natin dyan, lalo na sa mga kababaihan natin. Pag ang suot dito, pag ang suot dito, ngayon, pagbigyan muna natin, pero sa susunod na Sunday, biruan namin. At sana hindi na natin gawin yan. Na sige, sa susunod na Sunday, bago pumasok sa church, papipilahin natin sa gate. Tapos mayroong checker tayo dyan. Sister Susan, siguro checker natin, Mayroon tayong checker dyan, sa labas, na, okay, pwede yung palda mo. Pasok. Ikaw, ka muna, mag-isip-isip ka muna doon. Do you think, mga kapatid, kailangan pa natin gawin yan? No, hindi na kailangan. Sobra na yan para idaan pa tayo sa ganong klaseng discipline ba yan? Rules, policy, hindi na kailangan, mga kapatid, because that is very basic. At ayaw natin na ipahiya pa natin yung kapatiran para lang dyan. No. Hindi natin gagawin yan. Pero tayo naman, mga kapatid, because we understand yung plano ng Diyos. Kaya kami na mga lalaki, ako, hindi ko talaga maintindihan. We have a choice, lalo na sa kababaihan natin. May choice kayo na yung suot na palda, ibaba naman natin dito. Pero ang choice na pinipili, yung pataas. Ang hirap intindihin. Ano bang mayroon dyan? Ganito na lang. Brother, talagang kinulang kasi ng tela. Sige,
No, kahit wala kaming pera dito, gagawa namin ng paraan, isasama namin kayo sa ukay-ukay dyan. No, yun na lang kung ayaw mo talaga. No, pero alam mo mga kapatid, sabi nga ni Sister Ellen nakaraan, sabi niya, brother, kami dati nag-struggle din sa ganyan. No, na ano ba talaga, dapat ganito. Sabi niya, brother, ang solusyon dyan, prayer. Sabi niya, kung ikaw na-involve, paghirap ka sa palda mo, sa damit mo, sabi niya, you pray to God. If you are sincerely, no, na Lord, gusto ko ganito, gusto ko, Lord, maayos ang itsura ko pagharap ko sa iyo. No, no. In our prayers, mga kapatid, God will put that in our heart. Na kung hindi natin kaya, God will give us the strength. Ano ang sabi niya? I pray you that your faith fail not. No? Ang Diyos mismo ang tutulong sa akin if that is the desire of our heart. No? Kung para sa akin kasi simple lang yun eh. No? Kung wala kang pambili, tas-tasan mo. No, ibaba mo ng kunti. Why, mga kapatid? No? Why we are doing this thing? This is very basic. No? Yun ang danger palagi. This is very basic. Pero kung sa palda pa lang, sa buhok pa lang, hindi na natin kaya, do we understand God's plan for our future? No, ang laki ng inihanda ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa future. No, at ang plano ng Diyos sa atin, hindi lang dito sa lupa, but everlasting life, mayroon pa tayong gagawin doon. Kung dito pa lang sa palda, dito pa lang sa buhok, hindi na natin kaya, ano pa ang mas mahirap, mga kapatid? No. No. Kaya nga, yung tawag natin dyan, mga skeleton in the closet, ang buhay natin, we cannot serve God and mammon. We cannot serve two masters. We only have one master and that is Jesus. No, ano ang sabi niya sa binasa natin kanina? I will. Ang Diyos ang gumagawa ng plano sa future natin at dahil siya ang gumagawa ng plano, siya ang bahala sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Just to follow that plan. Susundin lang natin yung plano na ito. Ano ang sabi ng Word of God? Ano ang sabi ng mga polisiya natin na dapat nating sundin? Yun lang, mga kapatid. Pag sumunod lang tayo dyan sa plano na yan, sigurado, doon tayo ginaguide ng Diyos sa kung ano ang future natin. And we must always remember, talagang isa lang dapat ang buhay natin. Kung ano ang buhay natin dito sa simbahan, sa labas ganun din dapat. No. And every time we do something, may effect yan sa iba. Mas gugustuhin ba natin na sasabihin ng new convert natin, brother, ako with all my conviction. No, kahit 3 months pa lang ako, brother. No, pero may conviction sa heart ko na talagang ang palda pala kailangan dito. No. Tapos magko-question, brother, ilang taon na siya rito? Ay, 20 years na yan dito, sister. Mas gusto pa ba nating marinig yan? No? Ano kaya ang pakiramdam? Ha? No? Nakakahiya? No? At kung tayo naman ang gumagawa niyan, nilalagay natin sa alanganin ang ating kaligtasan, ang ating kaluluwa, nilalagay natin in jeopardy, no? Yung alanganin talaga, no, i-secure na natin ito. No? Because this is our future at wala nang ibang future, mga kapatid, na maganda. No, pag tayo nagtrabaho sa labas, kahit yung mga insurance company na yan, they cannot offer an everlasting service. No, hindi nila kayang mag-offer na, brother or Mr. Kanyonero, no, magbigay ka ng 10 milyon dito and to everlasting, kaming bahala sa'yo. No, no. Walang maka-offer niyan. Ang offering nila hanggang buhay ka, pero pag namatay ka na, tapos na ang kontrata. Pero kung ang tao nag-iisip, dito tayo sa kay Jesus, na siyang nag-o-offer ng everlasting life. No? Na siyang nag-o-offer. Ang insurance natin, limitado lang ang kayang ibigay niyan. Pagising natin sa umaga, sila ba magbibigay sa atin ng oxygen? No? Habang tulog tayo, sila ba nagbabantay sa bahay natin? Pagising mo sa umaga, may barako ka na na kape, may itlog, may ham, may bacon, may sausage,
may German francs, may... Pag araw-araw ganyan, patay ka rin. Maya-maya, may acid ka na. No. Hindi kayang ibigayan, mga kapatid, ng mundo. No. But we have Jesus. No. Pagising natin sa umaga, pagising mo, Lord, thank you for the breath of life. No. Lord, thank you so much, Jesus. No. Makikipagbanggaan ka dyan sa kalsada. Pwede kang mabunggo ng motor, pwedeng mabunggo ang motor mo. Punta ka ng LRT, MRT, magbus, lahat, makisiksikan ka. Lahat pwede mong harapin. Punta ka ng opisina, magulo pa ang opisina. Pag uwi mo ng bahay, makarating ka, lahat ng yan, hindi yan mau-offer ng insurance company. No? Pero sana ang tao nag-iisip that it is only Jesus who can give their everlasting insurance for us. No, everlasting policy na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin. Pero ang tao talaga, talagang sadyang matigas. No? The best, even our parents, our mahal sa buhay, mga kapatid, they cannot give us a brightest future. No? Hindi nila kayang ibigay yan. Kahit anong sabi ng magulang, sabi ng mga kapatid, kahit mga boss mo, sige, dito ka. For 15 years, dito ka, 20 years, hanggang sa ikaw ay mag-senior ka na rito sa retirement mo, kaming bahala sa iyo. No, hindi nila kayang ibigay yan. No. Ibibigay nila yan sa iyo pag active ka pa. Ibibigay nila yan sa iyo pag napapakinabangan ka pa. Pero pag nagkataon na ikaw ay inatake, na stroke, nagkaroon ng sakit, sabihin nila sa iyo, ito na yung compensation mo. No, you are done. Tapos ka na. Mayroon na namang iba. No. At mataas ang kanilang qualification. No. Kahit sa gobyerno, ganon. Kahit sa Malacanang dati, alam namin ni Sister Grace yan. No. Maraming nakaupo sa gobyerno na ang kanilang term, yung term nila, at the pleasure of the President. Sister Grace, may mga ganong term. No, you serve as secretary, as undersecretary, as at the pleasure of the president. May mga ganong term sila na tinatawag, na pag nawala na yung presidente, wala ka na rin. Pero sila ni Sister Grace, iba yan. Kahit andyan yung presidente o wala, because they are career executive officer, kahit mapalitan man ng 10 beses ang presidente dyan, still andyan sila. They are not hindi sila nagsiserve at the pleasure of the president. May term. Pag natapos yung term, wala ka na. Ganun ang mundo eh. Pero yun palagi, sa simpleng paliwanag, ang Diyos natin iba. We serve God. Of course, ito ay pleasure ng Diyos kung tama ang paglilingkod natin sa Kanya. Pero ito, everlasting ito. Yung trabaho natin, lahat yan may retirement, pero yung paglilingkod natin sa Diyos, hanggat gusto mong kumapit, pwede. Ano ang ginawa ng Diyos? Sa mundo, kukunin ka, trabaho, kukunin ka, you are physically fit, maganda ka, may mentally fit, physically, may ising personality ka, yan ang panlaban natin sa labas, kukunin ka. Pero pag time will come, dating na sa retirement mo, tapos ka na. Pero ang sa Diyos natin, very opposite. Lahat ng may sakit, lahat ng baldado, lahat ng may problema sa puso, sa bulsa, lahat, yun ang kukunin niya. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Aayusin ng Diyos dito. At ano ang inahanda ng Diyos dito, mga kapatid? And to everlasting. Everlasting. At yun ay, ang Diyos lang talaga ang pwedeng makagawa niyan. Pag na-COVID ka, pag medyo severe o malala talaga, ang coverage lang ng PhilHealth natin, 720,000 ba? After that, ikaw na magbabayad. Kung wala kang pera, mas gusto mo na lang mamatay na. Ako, tuluyan nyo na lang ako, Dok. Pwede ba yan, Sister Nick? I-check mo muna dun sa billing section. Kung magkano na yung natin, i-update mo yung billing natin. Brother, naubos mo na daw yung insurance card mo, naubos mo na daw yung PhilHealth mo, ubos na rin daw. I-request mo na lang kay Doc, turukan niya na lang ako ng pampatulog.
Kasi ang problema, wala ka ng pambayad. Ganun kalala ang mundo natin. No? At lahat ng yan, no, pwede nating maranasan, but we have a God. No? We have a God na nag-order, no, every step. No? No? We must understand God's plan for our future. No? Kasi kung naintindihan natin, mga kapatid, kung anong plano ito, mayroon ang Diyos, no, para sa future natin. Dati wala talaga tayong pakialam eh. Anong future niyan? Kanya-kanyang trabaho tayo, kanya-kanyang bilihan, i-post mo dyan sa Facebook. No? No? Yung mga pagpapakita, ideal family. No, talagang ideal wife and husband. Talagang ganda, sweet. Maya-maya, mabalitaan mo, pinatay na yung isa. Pinatay na yung buong pamilya. No, lahat ng pinapakita sa Facebook, lahat na lang, ay huwag tayong paapekto dyan. No, huwag tayong papadala dyan na lahat na lang pinapakita. Mayroong isa dyan. No? What shall profit a man if he gain the whole world, but lose his own soul? What shall he give in exchange for his soul? No, ano ang pwedeng i-exchange natin? No? So always the big question is, do we understand our future? Do we understand kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin? No? Nilagay tayo ng Diyos dito, mga kapatid, huwag na nating pakawalan ito. No? Ang kailangan lang naman natin, sumunod lang tayo. No? Ang Word of God, hindi madali at hindi ito kontra. Hindi ang Word of God, hindi panira ng buhay natin. Ang Word of God, hindi killjoy. No. Ay, ayaw ko na dyan, aalis na nga ako dyan kasi lahat na lang ng galaw ko, killjoy. No? Lahat na lang may sita. No? Sabi nga nung preaching last Wednesday, last Wednesday kay Job. No. Yun din. Pag naintindihan natin na lahat pala na mayroon tayo, ay pahiram lang sa atin. No. Wala tayong rason na magreklamo sa Diyos. No. Wala tayong rason na mag-complain sa Diyos about those things. Meron dyan sa Facebook, mga kapatid, laging binibida, mayaman na tao. Alam niyo yung Bugatti Chiron. Sister Kalin, baka alam niya ito. Bugatti. No. French car. No. Bugatti Chiron. Sports car. No. Meron kasi siyang binili na Bugatti Chiron, sports car. Ang presyo, $3 million. No. Dollars yun. Pag sinabi nating dollars, nakamultiply tayo agad sa 50. No? Ay, grabe, ang laki naman yun. $3 million, 150 million. Just a car. No? Para lang mapunuan ang kanyang ego. No? Para lang makita ng ibang tao na, tingnan nyo, lahat ng mata nila sa kalsada, sa akin nakatingin. No? No? Dahil ang ganda ng kotse ko, sabi niya, no, worth $3 million, sabi niya, hindi lang yan ang presyo na yan. Sabi niya, pag bumili ka ng ganong supercar, sports car, sabi niya, ganito, isa-isahin natin. No? Ang maintenance mo, ang gulong, ang gas, ang brake, ang engine, ang battery, lahat. Sabi niya, for 4 years, additional maintenance cost mo. Sabi niya, $500,000. No? Just to buy this thing. But the question is, for what? No? Para ano? No? No? Yung dipadyak nakakarating din ng bahay eh. No, yung naka-Porsche, yung naka-Lamborghini, nakakarating din ng bahay. No. But the question is, no, anong mayroon dyan? No, who art man that thou art mindful of Him? We are so thankful of God, to God dahil siya lang ang nakakaintindi. Because the Word of God is quick and powerful, no, sharper unto the dividing asunder of the soul and spirit. No, discerner of the thoughts and intents of the heart. We are so thankful to Jesus na siya lang ang nakakaintindi ng tunay sa puso at isip ng tao. No. Again, for what? No. Tayo pag walang pera, ang dami nating pangarap. No. Pag marami ka ng pera, nalilito ka na kung anong dapat mong gawin. No. No. Bumili ka ng cellphone na ganito, new class, bago, maya-maya, wala na yung lasa mo dyan. Yan ay pinapakita lang sa atin ng Diyos na walang bagay na makakasapat, no, makakasatisfy sa kaluluwa natin dito, mga kapatid, sa mundo,
But it's only Jesus. No? Wala nang makakasapat. But the benefit of serving God, no? Yung paglilingkod natin sa Diyos, the benefit na tayo ay naglilingkod dito, our lives became simple. No? Naging simple lang ang buhay natin. Kahit yung mga pangarap natin, naging simple na lang. No? Of course, sino bang ayaw yumaman? Lahat tayo gustong yumaman. No? But again, ano ang sabi ni David? In my prosperity, I shall never be moved. No? Dahil ang hirap din sa blessing, pag hindi natin nahawakan ng maayos yan, ay talagang masisira tayo dyan. No? Maya-maya, naglalakad ka dyan, ang isip mo lagi, yung tingin sa'yo ng tao na. Nagdadrive ka ng motor, nagdadrive ka ng kotse, yung isip mo lagi, no, tinitingnan kaya nila ako? No? No, may mga motor rider dyan, pag nag-drive sa kalsada, sa Commonwealth, akala mo ang dala, 1,000cc na motor. No, pero pag nag-drive, ganun. Nakakainis. No? Kasi sigurado ang isip niya, ano ang takbo ng isip niya? Tingnan niyo ako kung gaano ako kagaling. Pero yung nakakaintindi, pag nadisgrasya ka mamaya dyan, no, tingnan natin. No? All for ego. No? No? Yung ego na ito. No? Yung hangin sa isip, yung hangin sa ulo. No? But we understand God's plan for our future na siya ang nagdidirect nito, mga kapatid. No, yung tinuturo natin ito, new converts class, adults class, lahat ng yan. No, ayan ang nakakalungkot minsan eh. No, pag sinabi mong adults class, ay dapat adult ka na dyan. No, especially, no, ibig sabihin yung maturity natin, spiritual side, yung kaluluwa natin, dapat matured ka na. No, ibig sabihin, yung mga tinatapon kasi dyan, mga beef na, mga sirloin, steak, mga, no, yun na yun, kasi mga hard meat na yun. Pero pag doon ka pa umatin sa New Converts class, siyempre, may biscuit na, ano yung, Marie, no? Talagang panalo yung Marie na yan. No? No, may biscuit na Marie, may gatas, paunti-unti, ganun pa lang. No, very soft. No, may Cerelac ka pa. No, may Alala ko tuloy si Badarola, nagpapakain ng Cerelac to eh. Sa mga ibon nga sa mga ibon nga lang. But, ito mga kapatid, no, yung nakakalungkot minsan, no, yung bang ilagay natin, we are matured enough, no, adults class, ganyan, ibig sabihin, again, babalik na naman tayo, mga palda, mga pantalon, mga makeup, lahat. Dapat graduate na tayo dyan. At it is not an issue anymore. No, hindi na yan issue pa na yung bang, no, kaya i-observe natin, Lord, no, am I matured enough? No, kasi yan, very simple yan eh. No, yung pagtingin mo ng palda mo, madidisgrasya ako sa palda na ito. Huwag yan, tapon mo yan. No, hey Lord, humingi ka na lang sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng pambili. Kahit hindi ka humingi ng pambili sa Diyos, mamaya may mag-aabot sa'yo ng palda. No, at pag inabutan ka ng palda, wag mo naman isipin ka agad, dahil ba sa maikli yung palda ko? No? 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 Oo. No. Because nakakalungkot mga kapatid, we have so many things na pwede natin gawin sa church. No, kung dito pa lang sa very basic, hindi talaga tayo makaboylo, no, ang hirap, no, mahirap talaga. But ano ang sabi ng Word of God? No, the day na walang, no, sa mga araw na wala tayo, no, gusto natin magkaroon tayo. Pero sa araw na mayroon na tayo, we must appreciate God. No, kung ano ang mayroon tayo, hindi natin yan dapat ipagmayabang. No, dahil pag yan hindi inalaw na ibigay sa atin ng Diyos, wala din naman tayo eh. No, no, guard your heart. We must keep our heart with all diligence. For out of it are the issues of life. No, lay not up for yourselves treasures in heaven or in earth where moth and rust doth corrupt. No, but we must lay up our treasures, no, in heaven. No. Say, praise the Lord. No, buksan natin dyan mga kapatid. No, sa Isaiah chapter 5, Isaiah chapter 5 verse 11.
chapter 5, verse 11. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, yung manginginom, mga lasinggo. No? Ganyan ang buhay sa mundo. No? Till wine inflame them. No? No? Dati may kakilala kami niyan na hindi makakapasok sa trabaho pag hindi nakainom. No? Papasok sa trabaho, parang yun na yung kanyang medicine. You know? Hanggat sa malasing. And the harp, and the viol, and the tabret, and the pipe, and wine are in their feasts. But they regard not the work of the Lord. No, ito ang question dito eh. No, neither consider the operation of His hands. No. Hindi tayo dapat ganito, mga kapatid. No. Because we always consider the work of the Lord. Sabi ng kanta natin kanina, Waymaker. No. Kahit hindi natin feel that He is working, still He is working for us. No. Neither consider the operation of the Lord. Ganito ang ginagawa ng mga tao ngayon sa labas. No, gagawin na yata tayong level 1 dito. So everybody, no, sabi nga ni Sister Ellen, no, kailan ba siya nag-book ng Grab? No? Siguro mga pansampung book na hindi makabook kasi sa dami na ng sumasakay sa Grab. No? Ibig sabihin, ang tao talagang busy na. So uso na rin ngayon ang mga party, lahat bumabalik na, inuman lahat. No? After nakaranas ng matinding sitwasyon sa buhay ng tao, babalik lang ulit sa ganitong klaseng sitwasyon, sa kasalan, lahat pwede na mag-party, lahat ganito na. They never consider the work of the Lord. No. Hindi nila naisip na dapat patay ka na kung hindi ka pinoteksyonan ng Diyos sa mga panahon na matindi ang sitwasyon, but you never realize that the work of the Lord, that God is working in you. No. Yan ang problema sa tao sa mundo. Nauna pang kunin lahat ng kapistahan, lahat ng kasiyahan, lahat ng pansariling, hindi man lang makalapit sa Diyos na, Lord, saan ba kita pwedeng lapitan? Lord, saan ba ako pwedeng magpasalamat? Nauna na, sige, may party dito, may inuman dito, may kasalan dito, lahat. Ganon kaagad ang naisip. Ano ang sabi nila? But they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of His hands. Verse 13, therefore, my people are gone into captivity. No? Ito yung mga panahon na ganun din ang ginagawa ng mga Israelites. No? That is why they will become captives. No? Because they have no knowledge. No? Wala silang mga kaalaman. No? My people are destroyed for lack of knowledge. No? Sa dami ng mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong alam sa Diyos. Sa dami na ng tinuro dito sa church natin, kakareceive mo pa lang ng Holy Ghost. No, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam. Bakit? The day that God has given you the Holy Ghost, anong sabi niya? He will put all things into your remembrance. He is our comforter. No, kahit alam mo lang ang pag-receive ng Holy Ghost, na-baptize ka, yun mga kapatid, may laban na yun, to resist the devil. No, mayroon ka ng will para labanan yan. Because they have no knowledge, and their honorable men are famous. No? Yung mga kilala nilang mga tao, ngayon, naghirap na, naggutom na, nahirapan na, and their multitude dried up with thirst. Verse 14, therefore, hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure. Ang impyerno, mga kapatid, is measureless. Ang impyerno walang sukat. At alam naman natin na ang impyerno ay ginawa for Satan and his companions. Yung mga gumawa niyan. Pero ang tao, mas gusto pang sumama sa impyerno. So ang hell naman, lahat welcome. Sige, pakasasalang kayo dyan. You are very welcome in this place. Everybody is accepted. Hindi mo kailangan ng RT-PCR dito. Hindi mo kailangan magpaswab dito. Everything is welcome. Walang problema yan. Wala tayong rules dito. Wala tayong, yung dati nating pinanggalingan na reliyon, impyerno talaga yun. Paano mong sasabing impyerno? Walang rules doon. Punta ka sa simbahan nila. Nila yun. Dati atin din yun. Ngayon nila.
Pag pumunta ka doon, kita yung likod mo, kita yung harap mo. No, isang mga lalaki naman, naka-short, may para ka lang maliligo sa beach pag pumunta ka doon. Ganon ang mga itsura, no, without regard. No, parang impyerno, without rules. No, basta andun ka lang, no, everything is welcome. And we are always grateful to God. No? Yung mga bagay na yun, mga kapatid, kung saan, yung mga dati natin na ngayon inayos na ng Diyos, every time we think of those things, para ano yan sumasabay dapat ang heart natin yan na, Lord, thank you talaga. No? Thank you talaga, Jesus. No, sa mga bagay na yan. No? Because out of it, no, kaya pag tayo nag-worship, hindi naman tayo ay mag-worship. No? Pero pag naramdaman natin yan, kailangan pa bang paikutin natin dito si Sister Telma? Tapos pag may nag-worship na nakagano na, anong gagawin ni Sister Telma? No. Kailangan pa bang pukawin tayo dyan? No. Because out of the abundance of our heart, no, the mouth speaketh. Andyan yan, mga kapatid. No. Saan ba tayo excited? Saan ba tayo, mga trabaho natin nandyan, pero every time we come to church, no, dito tayo excited. So ito patapos na tayo, mga kapatid. Therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp, and he that rejoiceth shall descend unto it. No? So lahat ng klase ng mga tao ay dyan patungo, and the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled, and the eyes of the lofty shall be humbled. But the Lord of hosts shall be exalted in judgment, and God that is holy shall be sanctified in righteousness. Last verse natin, mga kapatid, Hebrews chapter 10. This is our last verse. Hebrews chapter 10. Okay. Chapter 10, verse, bilisan ko na lang, verse 10. No? By the which, well, we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. Yung paulit-ulit na ginagawa ng mga high priest doon sa tabernacle, no, doon sa temple, paulit-ulit lamang. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, this is Jesus, no, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. No. Isang offering lang ang ginawa ni Jesus, na perfect na ang lahat. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts. No? The Holy Ghost that God has given us, that is the laws in our hearts. And in their minds will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. Thank you, Jesus. Dahil tayo ng mga tao, kunting pangyayari lang, lahat ng pagkakamali mula sa umaga hanggang hapon hanggang gabi, no, yung 10 years na, lahat inalungkat natin, but we are so thankful to God dahil anong sabi niya, the day that we receive the Holy Ghost baptized in Jesus' name, ano ang sabi niya, your sins will be remembered no more. And we are so thankful to Jesus. Now, our remission of this is, there is no more offering for sin. Di na kailangan yan. That is why our lives today is very simple. Having therefore, brethren, ito, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way. Sabi ng iba, no, hindi kayo maliligtas kasi yung pangalan nyo wala sa Biblia. No, ang atin nandito. Pero hindi yan basihan, mga kapatid. It's not about the name na andito. It's about the Word of God, kung paano natin isabuhay. No? Kung paano natin ipagpatuloy ang salita ng Diyos. But we are so thankful, no, na andito, by a new, bago at buhay na kalsada, na daan, which He hath consecrated for us through the veil, which is the body of Jesus Christ, that is to say, His flesh, and having an high priest over the house of God,
Let us draw near with a true heart, in a full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Hanggang 25 tayo, and let us consider one another to provoke unto love and unto good works. No, kaya ang ginagawa natin, lahat na lang ng pag-iintindi, lahat na lang ng pag-uusap para ang tao hindi mawala sa paglilingkod sa Diyos. Pero desisyon pa rin ng tao yan kung gusto niyang magmatigas o maglingkod sa Diyos. No, desisyon niya yun. Pero sa atin na nakakaintindi ng plano ng Diyos, nagpapatuloy tayo. Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. That is why tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Again, thank you, Lord, for the Word of God, understanding God's plan for our future. Thank you, Jesus.